Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ito yung si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Javier De Leon, berador kung siya'y tawagin. Maangas at matapang, may paninindigan, handa niyang ipaglaban ang katotohanan. Dito na naman tayo sa ating YouTube channel at kumusta kayong mga kaibigan, mga kapwa ko FW, mga kapwa ko Pilipino. Mega love shout out sa ating lahat. So mga kapatid, dito tayo ngayon at pag-uusapan nga natin ang interview ni Ate Mylene dito sa vlog ni Kuya Bal Santos Matubang, at shout out kay Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab at sa lahat ng mga viewers, shout out sa inyo. Ngayon mga kapatid, mga kababayan, dumako na tayo sa ating main topic. Narito na nga at in-interview ni Kuya Bal Santos Matubang itong si Ate Mylene. Alam naman natin na unang in-interview itong si Tatay Michael, at sinabi doon ni Tatay Michael na itong si Ate Mylene ay umalis ng Quezon. At umami naman si Tatay Michael na nagpaalam nga itong si Ate Mylene at hindi na nga lang bumalik at hinanap nitong si Tatay Michael. Pero nagpa-interview si Ate Mylene. Nagpa-interview. At marami ring ibinabato about dito kay Tatay Michael. Ang tanong, bakit natin pag-uusapan at bakit natin gagawa ng reaksyon ito? Kasi nga po dito sa parting ito, nakikita natin na napakaraming butas sa mga sinasabi ni Ate Mylene. Hindi ko naman sinasabi dito na nagsisinungaling si Ate Mylene. Inililinaw lang natin na dapat kung gagawa tayo ng paraan para malinis ang ating pangalan, ay isipin natin kung ano ang sasabihin natin dito sa social media, lalo na kung tayo ini-interview ng tao. Katulad nitong pangyayari na ito, about sa kasal nila. About sa kasal nila ang una nating itatapik. Sa kasal nila, naniniwala ako na hindi talaga ito pumasok sa munisipyo o sa mga pare. Kasi unang-una 13 years old at walang perma ng magulang. Ibig sabihin, invalid ang kasal na to. At kung sa amin, ito'y pabala-bala lang. Pakitang tao lang para makita na totoo silang mag-asawa at ikinasal sila. Ibig sabihin, parang ang nagkasalang sa kanila ay ang barangay. Yan po ang masasabi natin about dito sa kasal. Ngayon, dumako tayo sa mga sinasabi ni Ate Mylene na sila ay umalis ng Quezon. year 2000 siya umalis. 5 buwang sanggol itong si Mark. Ngayon, anong taon na? 2022 na. Ibig sabihin, 20 years na ang nakakalipas. Ibig sabihin, sa aking pagkakaunawa, siguro mali ako. Kasi napakarami nating iniisip. Ibig sabihin, kung 5 buwang sanggol itong si Mark nang umalis ng Quezon, ibig sabihin itong si Mark ay going to 22 years old. Tama ba ako mali? Yan ang nakita ko. Isa pa na pagkakamali ni Ate Mylene sa interview dito kay Kuya Bal Santos Matubang, at hindi ko naman masasabi na sinungaling si Ate Mylene. Kayo na ang bahala. Ipapaliwanag ko lang. Ang sabi niya ay 30 years old siyang mag-asawa sa namatay niyang asawa. Kwentahin natin mga kapatid, mga kababayan, 5 ang anak ni Ate Mylene dito sa namatay niyang asawa. No. Alam naman natin, kapag nabuntis ang isang babae ay 9 months bago isilang. 5 ang naging anak ni Ate Mylene dito sa pangalawang asawa. Ngayon, kwentahin na natin. Basic na lang, hindi na natin kwentahin ng numero to numero. Yung panganay ni Ate Mylene ilang taon? Ipalagay na natin na bata, 10 years old. Sumunod itong kay Missy na lang. Palagay na natin si Missy ay 5 years old. 38 years old pa lang itong si Ate Mylene. Ibig sabihin, mali na yung statement ni Ate Mylene. Paano pa natin mapapaniwalaan na sinasabi ni Ate Mylene na nagdadrugs itong si Tatay Michael? Doon pa lang sa sinasabi niya ay mali na. Doon sa edad, doon sa mga pangyayari. Hindi ko naman ibinabas. Itinutuwid ko lang. Diba? Kaya nga, ito na lang ang aking ipapayo kay Ate Mylene. Ano? Kung ikaw
Ate Maylin, ay gusto mong maging malinis ang iyong pangalan, ang pag-usapan na lang ninyo ni Tatay Michael ay yung kapakanan ng dalawa ninyong anak. Kasi kung kayo ay magbabatuhan ng baho o babatuhin mo ng baho, itong si Tatay Michael ay mismong bibig mo, Ate Maylin, nagmumula na hindi totoo yung iyong mga sinasabi. Pasensya ka na at nagagalit ka sa mga basher. Pero ang maipayo ko sa iyo, bago ka magsalita dito sa camera o sa interview ni Kuya Bal Santos Matubang, pumukus ka. Pag-isipan mong mabuti yung iyong mga sasabihin. Kasi napakalalim ng usaping ito. Kung babato ka pa sa kabila, katulad niyan, pinaratangan mo ang iyong ex na nag-a-addict. Palagay na natin nag-addict nung panahong nagsasama kayo. Pero wala pa rin tayong katibayan. Diba? Kasi nga, sabi ko nga, hindi natin pwedeng panghimasukan nung nagsasama pa kayo. Kasi hindi naman natin alam at hindi naman natin nakakasama itong sina Ate Maylin. Ang pag-usapan na lang ninyo yung magandang gagawin ninyo sa inyong mga anak. Kasi kung magbabatuhan kayo, magpupukulan kayo, mapapasama ka lang, Ate Maylin. Kasi nakikita namin at nalalaman namin yung mga butas na iyong sinasabi. Di ba? Hindi naman natin maaalis kay Kuya Bal Santos Matubang na interviewin itong si Tatay Michael. Kasi nga, may ipinupukol kay Tatay Michael. At ang gusto lang ni Kuya Bal Santos Matubang ay ang katotohanan. Katotohanan lang ang gusto ni Kuya Bal. Ngayon, pagka-interview kay Tatay Michael, gumanti itong si Ate Maylin at gusto niyang malinis at ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ngayon, hindi na pag-isipan ni Ate Maylin kung ano yung kanyang isasagot. Kaya mapapasama siya pagdating ng araw kapag patuloy na patuloy ang gagawin niyang pagpapa-interview kay Kuya Bal Santos Matubang o magbabato pa ng masasakit na salita dito sa kabilang side. Kaya ang papayo ko sa iyo, Ate Maylin, ganito. Sabihin mo na lang halimbawa kay Kuya Bal na kapag nagpa-interview kang muli, Kuya Bal, baka pwede natin pag-usapan na lang ay yung magagandang gagawin dito sa magkapatid. Pag-usapan na lang namin ni Michael yung posibilidad na gawin namin sa magkapatid. Magpalitan tayo ng anak, maganyan-ganyan, para magkasama-sama. Kasi kung pag in-interview ka ni Kuya Bal, babatuhin mo itong si Tatay Michael. Hindi naman maalis kay Michael na sumagot. Palagay na natin, mali itong si Michael. Ay paano pa yung mga sinasabi mong pagkakamali? Kaya kung mapapayo ko talaga, magkasundo kayo para sa inyong mga anak. Hindi ko sinasabi na magsamang muli kayo. Ang sinasabi natin dito at ipinopoint natin dito, huwag na nating halongkatin yung mga nakaraan. Huwag mo na, Ate Maylin, halongkatin yung nakaraan ninyong pagsasama ni Michael kasi meron ka naman na honeybin. Huwag mo nang batuhin ng kung ano-anong baho itong si Tatay Michael kasi may honeybin ka na. Kasi masaya na rin naman itong si Tatay Michael na nag-iisa. At binubuhay na lang niya ay yung kanyang anak. So huwag mo nang batuhin. Bagkus makipag-usap ka kay Tatay Michael ng face to face para mapag-usapan ninyo kung ano ang maganda ninyong gagawin sa inyong mga anak. Kasi kung magbabatuhan kayo, makikita naming mga viewers, makikita naming mga vloggers kung ano yung mga statement ninyo. At makikita namin kung sino ang tama at sino ang nagsasabi ng totoo. Dito sa pangyayaring ito, hindi ko naman ikaw ibinabas. Gusto ko lang maging matuwid yung iyong mga sinasabi. Napaka daming butas, Ate Maylin. Pasensya ka na. Hindi po ako basher at ayaw ko rin makasakit ng kapwa at ayaw ko rin ikaw na masaktan kasi nga nung una ipinagtatanggol kita. Pero sa pangyayaring ito, mga kapatid, mga kababayan, hindi ako magiging plastic. Makamaraming butas sa mga salita ni Ate Maylin. At hindi natin pwedeng pagtakpan yan. Hindi natin pwedeng pagtakpan yan sa ating mga viewers. Hindi natin pwedeng sabihin na si Ate Maylin ay nagsasabi ng totoo. Kasi nga, sa mga date, sa mga taon, ay napakalaki ng butas. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabi sa mga viewers na ibas ninyo si Ate Maylin. Ang gusto lang natin, maayos yung kanilang pag-uusap.
magkaayos yung kanilang pag-uusap. Huwag nang daanin na halongkatin pa natin ang halongkatin yung mga nakaraan. Kasi nga, yung nakaraan ay nakaraan na. Hindi na kinakailangan nating halongkatin. Kung hahalongkatin man natin yun, ay isipin natin yung masasayang sandali na kayo ay magkasama ni Tatay Michael. Yung mga panahon na naglalambingan kayo at binubuo ninyo ang inyong pamilya. Huwag na nating isipin yung pagwasak ng inyong pamilya. Kasi kung iisipin natin yan, maraming masasaktan at pati kayong dalawa ay magkakaroon ng mga basya. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless sa ating lahat.